Banana oomph, 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 banana oomph, 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 oomph. Hi everyone, I'm Rio Abunalia and you're watching UPTV Online Profile Student Edition. Para sa episode na ito, may makakasama tayong isang student leader at achiever mula sa UP College of Law. Para mas makilala pa natin kung sino ang ating mga kasama ngayon, panuuri natin to. The famous Vince Lombardi said, "The leaders are made, not born." But for Martin Loon, he knew he was destined to lead and serve. He devoted his graduate studies serving the Scholars ng Bayan as USC counselor, and is now ready to serve his countrymen by pursuing law and being an active part of the Nationalista Party. Alam ko pong dehado tayo sa labang ito, pero alam ko po na marami po tayong na-encourage at marami po tayong na-inspire na patuloy na lumaban po para sa ating karapatan at patuloy na lumaban po para sa edukasyon sa ating bansa. UPTV Online Profiles Student Edition is proud to present Mr. Martin Loon. Isa siyang 4th-year student mula sa UP College of Law at di malayong mapabilang siya sa mga lawyer na ipagmamalaki ng UP. Martin Loon, welcome to UPTV Online Profiles. Maraming salamat po sa pag-imbita. So, naka-format ang episode na ito sa dalawang kaso, ang Case 1 at ang Case 2. Sa Case 1, ito yung affirm at statement portion kung saan maririnig namin yung mga statement mo tungkol sa iyong mga karanasan at i-affirm natin ito patungo sa Case 2, which is the testimony at judgment portion na mas palalawakin pa natin mamaya. So, Case 1 muna tayo. Nung freshman ka pa lang sa UP College of Law, may GWA ka ng 1.58 at college scholar ka. So, during that time, ano yung nasa isip mo na magiging future mo sa UP? Nung first time ko sa UP, nung freshman ako, wala akong alam sa UP eh. So, minarapat kong talagang mag-aral kasi I barely knew anything about how UP worked. So, the best way to stay in UP was to really give it my best shot and study. At sa awa ng Diyos, napabigyan tayong magkaroon ng medyo magandang academic standing nung mga panahong yon. Probably because we really invested a lot of time for studying. So, ayun, talagang binuhos mo yung pag-aaral mo na dito sa paglolo mo. So, Tama Rio. So, ayun, talagang likas sa'yo yung pagtulong, lalo na tuwing may mga kalamidad. Sa katunayan, naging chief volunteer ka dun sa Rescue and Relief Operations ng Department of National Defense at ng AFP nung nakalipas na bagyong Undoy. At nung nakaraan namang pagbaha dahil sa habagat, naging co-head ka din sa relief operations. Ano yung naging karanasan mo sa buhay mo na sa tingin mo ay naging dahilan para gustuhin mong makatulong sa iba? Well, yung simple lang naman yung gusto nating gawin sa mga bagay na yun. Parang bilang pagpapasalamat na hindi ikaw yung nangangailangan ng tulong, mas maganda na ikaw na yung tumutulong sa iba. Kasi may capacity ka naman tumulong. At yung satisfaction that you get out of helping other people, wala pwedeng makatalo dun sa satisfaction na nakukuha mo pag may mga buhay kang natutulungan. So I guess yun yung pinaka-motivating factor. Kasi pag walang willing tumulong sa atin at walang willing maging makipagkapwa-tao sa iba, ay hindi ko alam kung saan patungo yung bansa kung hindi ganun yung mindset ng mga tao. So sa tingin mo, paano ma-develop? Kasi di ba yun yung parang key para maging matagumpay talaga yung mga, or maging maunlad yung Pilipinas kung lahat ng Pilipino nag-i-initiate na tumulong. So sa tingin mo, paano ma-develop ng bawat Pilipino yung willingness nila na makatulong sa iba? Well, I think kailangan lang natin ipamulat sa mga tao na meron tayong pananagutan sa lahat, sa isa't isa. I think all of us are accountable to each other. Na kung hindi tayo kumilos para sa kabutihan ng kapwa natin, tayo rin yung hindi aasenso. So for us to grow, kailangan sabay-sabay lahat. And kung may nangangailangan, kailangan may damayan. Kasi community tayo eh. At kung may nangangailangan sa community na yon, kailangan nating tulungan kung kaya natin. And that's the only way for us to develop and progress as a people. Okay.
So, speaking of pagtulong, nung sophomore year mo, tumulong ka sa pangampanya ng stepdad mo na si Colonel Ariel Querubin. At dahil dito, tinawag ka, lagi nang tinatawag na the youngest senatoriable in Philippine history. So, paano naapektuhan ng titulong ito yung mga pananaw mo sa mga bagay-bagay? Ay, hindi naman, siguro joke lang yung youngest senatoriable na yun. Yung sa akin lang, isang blessing yon kasi nung nag-volunteer ako kay Dad, kasi nakakulong siya noon at wala talagang pwedeng tumulong. Nung nag-volunteer ako, wala akong expectation na I will be given the same courtesies as the other senatoriables. At akala ko tutulong lang ako na parang magdikit ng poster sa kalye or tumulong sa pagbili ng kung ano-anong supplies. At hindi ko naisip yon. That spirit of helping out was just it was pure. Wala akong expectation ng kapalit. At hindi ko alam paano nangyari at naging parang ako na rin yung nangandidato at ako rin yung nagsalita sa stage sa harap ng mga tao para kay Dad. Ako yung taga-pamagitan ng mensahe. At siguro po yung experience na yun yung talagang nagbigay ng more wisdom sa akin na pag tinitignan ko yung mga bagay-bagay, I don't look at things in the same way anymore. Knowing fully well na may iba't ibang aspeto sa isang bagay. At yung wisdom at yung knowledge na nag-gain ko doon, yung priceless. I never look at things the same way now. Okay. So, ayan, paganda na ng paganda ang ating talakayan, kaya huwag kayong bibitiw, magbabalik ang UPTV Online Profile Student Edition. We're back on UPTV Online Profile Student Edition at kasama pa rin natin si Martin Loon. Kanina nga ay naibahagi niya na ang kanyang mga karanasan bilang isang law student, bilang isang volunteer sa panahon ng kalamidad at ang kanyang partisipasyon sa larangan ng politika. So Martin, dumako naman ngayon tayo sa case 2, which is the testimony and judgment portion, kung saan mas makikilala ka pa namin. So, nakatatak na sa pangalan mo ang pagiging isang leader. Para sa'yo, saan nga ba nagmumula ang pagiging isang leader? Siguro nagmumula ito pag gumagawa ka ng isang bagay na wala kang hinahangad na kapalit. I think to be a leader is to sacrifice, to give a part of yourself for the benefit of other people. At kung may gawin ka, huwag ka na magkaroon ng expectation na may makuha ka out of it. If you do something, just do it because it's the right thing to do. Dahil yun yung tamang gawin. Huwag ka na mag-expect ng kung anumang fame or fortune or power na kapalit nun. But you're doing things just because it's the right thing to do. And everything will follow. Ang usual tragedy ng mga tao ay minsan, pag gumagawa sila ng isang bagay, parating may quid pro quo, parating may kapalit. Yes. At dahil doon, nasisira yung purity ng kanilang ibig gawin at ibig makamit na mga reforms or mga bagay. So, for me, the best thing is kung tumulong ka or kung gumawa ka ng isang bagay, yun lang yung dahilan mo because it's the right thing to do. And everything else will follow. So, kailangan lang talaga yung willingness na maging leader. Di ba karaniwan natatakot yung mga tao na sasabihin nila they're not born to be a leader? Sa tingin mo, paano ma-develop yung inner leader sa bawat isa sa atin? I think isa doon yung panalangin at isa doon yung pagkakaroon ng pure intentions. Kasi kung malinis yung intentions mo, sooner or later, it will be utilized for something good. So if you have good intentions, which comes from a pure heart or a good heart, anything is possible. You can be able to achieve whatever it is you want to achieve. Kasi hindi naman masama yung intention mo sa bagay na yun. And I think it all starts with that, having good intentions and then having the courage to utilize that and to live out those intentions into something more concrete. Okay. So, sa lahat ng mga karanasan na naibahagi mo, talagang masasabi natin na mayaman ka sa mga ito. Sa lahat ng ito, ano yung pinaka-aral na nakuha mo? Yung pinaka-aral ay yung pagkakaroon ng humility. You should never be afraid to learn new things. You should always be humble enough to accept the wisdom of other people. Parati kang makinig sa iba, sa sinasabi nila, dahil marahil mas marami silang alam kesa sa'yo. And I think that humility will allow you to grow further as a person. Kung wala kang humility, kung masyado kang mayabang, masyado kang proud, wala ka nang matututunan. Kung may humility ka, feeling ko, mas marami kang pwedeng gawin at marami kang pwedeng matutunan at mas marami kang pwedeng makasama sa mga bagay na ito. Okay, so Martin Loon, maraming salamat sa pagpapaunlak mo na maging guest sa aming programa. At yan, natunghayan po natin ang kwento sa likod ng buhay ni Martin Loon. Ang pagiging leader ay nagmumula sa isang hangarin.
hangaring tutulak sa atin upang gumawa ng tama nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ako po si Rio Abonalia at ito ang UPTV Online Profiles Student Edition.